Magandang umaga po, kagalang-galang na sangguniang bayan ng Tagkawayan. Tayo po ay magsisimula na ng ating regular na pagpupulong ng sangguniang bayan sa pangunguna po ni kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan at tagapangulo ng sangguniang bayan. Lahat po ay tumayo. Sa pong magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan, ganoon din po sa ating mga kababayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Awitin po natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kalalawigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito kami ay lumalapit sa iyo ng may pakumbaba at buong puso naming dinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng sangguniang bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na imataguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon ng katagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat, walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Taas po natin ang ating kanang kamay para po sa panunumpa ng Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituent and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislations, may the Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituent and the Filipino people. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating mga pangungumusta sa ating mga kababayan. Ang ating pong kalihim. Magandang umaga po. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Ang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan Quezon na ginanap noong Nobyembre 3, 2025 ay naipamahagi na po sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na mga konsehalis ng bayan. Kasama na rin po ang ating tala-arawan. Kung kaya't ito po ay hinihiling ko na po sa kagalang-galang Fort Salumbides, Chairman ng Rules, upang ito po ay mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Fort Salumbides. Salamat po. Magandang umaga po. Thank you po sa ating chairman, Presiding Officer Vice Danny Liwanag, sa ating pong Secretary Bong Tadige at sa akin po mga kasamahan na bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan.
Hinihiling ko po, Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw o pagwawasto sa ating pong nakaraang katitikan, ay ito po ay atin ang mapagtibay ngayong umaga. Mukha po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na po itong pinagtitibay. Thank you po, Mr. Chair. Ang ating pong calendar of business ay ang mga sumusunod. Resolution authorizing the Municipality of Tagkawayan, represented by Honorable Luis Oscar T. Eliazar, to enter into a data sharing agreement with the Department of Social Welfare and Development, Alabang Zapote Road, represented by its Regional Director, Barry Chua, Social Services po. Mr. Konsehal Rachel Eliazar. Ako po. Sa Ako po. Salamat po. Kapasyahan bilang 249 o kapasyahang humihiling ng imbitasyon para sa pagpupulong. Ano na pala po ito? Na-reschedule ano po. Pero tama po ito. Okay. Sige po. Na-reschedule pala po yun, Mr. Chair. Hindi ko na po yun babanggitin. Andito na lang po ang mga sumusunod. Resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar to accept the project tourist area from the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Committee on Tourism, Mr. Chair. To the Committee of Konsehal Rachel Eliazar. Thank you po. And another one, a resolution strongly supporting the call for the President of the Republic of the Philippines, Honorable His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., to certify as urgent Senate Bill number 121 entitled an Act establishing the Classroom Building Acceleration Program, as authored by Senator Benigno Bam Aquino IV. May it be referred to the Committee on Education under Konsehal Bomel de Vera. To the Committee of Education, Konsehal Bomel de Vero. Thank you, Mr. Chair. And an urgent resolution adopting and recognizing the declaration of a state of national calamity by President Ferdinand Marcos Jr. and authorizing the municipal government of Tagkawayan, Quezon to utilize its local calamity funds and implement necessary emergency measures. Sana maparefer po sa Committee on Disaster. It is authored po by Konsehala Rachel Eliazar. May it be referred to the Committee on Disaster by Consleo. To the Committee of Disaster under Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you, Mr. Chair. Transport. Resolution lang ito, pinasa pa kayo. Resolution lang. Bakit? Wala Naman po yun na si Cons Bobet. Tsaka wala siya. Apo. Mr. Chair, ang authorship po kasi, if ever under a specific committee, even the author is not around, as long as it is approved under the committee chair will be the co-author. Yun po ang nasa atin pong IRP. Salamat po. Kagalang-galang, Konsehala Rachel Eliazar. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong mga minamahal, kagalang-galang Konsehalang Bayan, at sa atin pong Secretary, good morning po.
Sang-ayon po sa kahilingan ng ating minamahal na punong bayan Mayor Carlo Eleazar at bilang tugon sa Proclamation number 1077 na inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 5 ng Nobyembre 2025 na nagdedeklara ng State of National Calamity sa buong bansa bunsod ng pinsalang dulot ng Bagyong Tino at banta ng Super Typhoon Uwan. Ako po ay magalang na naghahain ng isang resolusyon na uma-adapt at kumikilala sa deklarasyon ng National State of Calamity. Layunin po nitong bigyan ng pahintulot ang ating Municipal Disaster Risk Reduction Council na mailabas ang pondong manggagaling sa ating Local Disaster Risk Reduction Fund at iba pang resources upang maisagawa ang mga kinakailangang hakbang para sa mabilis na pagtugon, pagbangon at proteksyon ng ating mga kababayan. Dahil dito, Ginoong Tagapangulo, ako po ay nagmumungkahi ng pag-aproba sa nasabing resolusyon. Mungkahi po ng pag-aproba sa nasabing resolusyon ng kagalang-galang na Pangulo ng Pilipinas, pinangaluhan ng mga kagalang-galang na sangguniang bayan ng walang pagtutol. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Aray ka. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, a resolution authorizing the municipality of Tagkawayan, Quezon, represented herein by Honorable Luis Oscar T. Eleazar, to enter into a data sharing agreement with the Department of Social Welfare and Development in Alabang, Muntinlupa, represented herein by its Regional Director, Director Barry Chua. Ang mungkahi po ay pinangaluhan muli ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Thank you po. Sa'yo. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair, sa lahat kong mga kasamahan ko sa Alis ng Bayan Tagkawayan. Good morning po. Bagamat po ang author po nito ay ang ating kagalang-galang na Alexander Sandro. Ako na po ang magiging co-author nito. Tama po ba, Mr. Secretary? Noted po. Yes. Mr. Chair, a resolution strongly supporting the call for the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr., to certify as urgent Senate Bill number 121, entitled an Act establishing the Classroom Building Accreditation Program, CAP, authored by Senator Benigno Bam Aquino Deport. Mungkahi po ng malakas na pagsang-ayon sa nasabing bill ay pinangaluhan po muli ng lahat ng sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Thank you po. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahilingan po
ng komitiba ng Appropriation Budget and Finance, Ways and Means, Revenue and Taxation na mapagtibay ang kahilingan ng 3 barangay para po sa kanilang supplemental budget. Kagaya po ng Barangay Sabang, Supplemental Budget number 2 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 257,422.30 centavos. Supplemental budget ng Barangay Sabang ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ganon din po ang supplemental budget number 1 para sa taong kasalukuyan ng Barangay San Isidro na nagkakahalaga ng 124,781.47 centavos. Supplemental budget ng Barangay San Isidro, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na din pong pinagtitibay. Ganon din po ang supplemental budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay del Rosario para sa taong 2025 na nagkakahalaga ng 769,000 pesos. Supplemental budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay del Rosario, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala PPSK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kalakiti 4. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Pinapabatid po na tayo po ay nasa other matters na po. Other matters. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Magandang umaga po ulit, Ginoong Tagapangulo. Bilang may akda po ng tagapagtaguyod din ng Gender and Development, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa aking mga kasamahang konsehal na sumuporta at nakasama ko po sa final deliberation ng aming draft ordinance na Gender and Development. Layunin po nito na mapagtibay ang gender equality at empowerment ng kababaihan at lahat ng sektor sa ating bayan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng mas malinaw na polisiya, programa at mekanismo upang maprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan, babae man lalaki, o miyembro ng iba pang sektor. Dahil dito, Ginoong Tagapangulo, ako po ay magalang na naghahain ng motion para sa pag-aproba ng nasabing ordinansa sa ikatlo at penal na pagbasa. Pagtitibay ng proposed ordinance na ginanap na noong public hearing noong October 24. Sa kahilingan ng may akda, kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar, ay pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong ordinansa para sa GAD ay atin na pong ipinapasa sa ikatlo at penal na pagbasa. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung sa dumaan na po ito kasi sa public hearing, yung isang kautosang pambayan na naglalaman ng mga karapatan at alituntunin upang mapangalagaan ng mga tao at hayop sa bayan ng Tagkawayan laban sa rabies, alinsunod sa Republic Act 9482 na kinikilala bilang Rabies Act of 2007. Mr. Chair, ito po ay dumaan na ng public hearing, so pa-third reading na po ito. Pa-third reading na po ito ngayon. Sir Secretary, baka po nakuha lang po ito ng, nilalagyan po nila ng
ng ating mga secretary. Third and final na po to. Mr. Chair. Mungkahi po ng pag-aaproba matapos po ang mga pagdinig pampubliko ng kautosang pambayan na naglalaman ng mga nararapat na alituntunin upang mapangalagaan ang mga tao at hayop sa bayan ng Tagkawayan laban sa rabies alinsunod sa Republic Act 9482 ay minumungkahi po ng may akda na ito po ay pagtibayin na sa ikatlo at pinal na pagbasa, pinangaluwahan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtotol? Paglilinaw? Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Good morning po, Ginoong Tagapangulo. Sa lahat po, paumanhin po at nahuli po ako. May tinakbo lang po ng ospital kanina at alas 7 na po ng umaga ako nakauwi. Ito po ba yung sa rabies na nagkaroon po ng public hearing nung ako po yata ay kapitan pa po noon? Kung hindi, may bago po yung public hearing. May bago po. Wala po. Wala naman pong paglilinaw. October na ang pitsa eh. October 28 po, Mr. Chair. Mungkahi po ng may akda matapos ang paglilinaw po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Matapos pangaluwahan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso ay pinapasa na po ang ating panukalang ordinansa sa ikatlo at pinal na pagbasa. Congratulations, Mr. Konsehal. Thank you po. Nakaraos din. Isa ka ng ganap na mambabatas. Ayan. Ay, hanip talaga. Other matters? Pwede na. Meron pa? Wala na yata. Kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides. Sa isang ano na? Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mother's Board, Ginoong Tagapangulo, nais ko lang po mag-akda ng isang resolusyon ng pasasalamat lamang po sa nakaraang undas at bagyong uwan sa mga tao pong nag-abala, national, ahensyang pang-nasyonal, lokal, civil society organization at mga full force multiplier na kung saan nakatulong po ng pamahalaang bayan sa mga nakaraang undas at bagyong Juan sa bayan ng Tagkawayan. At padalan po sana sila ng CP ng pasasalamat. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Resolution ng pagsasalamat ay pinangaluwahan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtotol? Kung wala po, ito po ay ating pinagtitibay at mapadalahan ng CP. Kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides. Salamat to, Mr. Chair. Ako po'y pumapangalawas sa mungkahi ng ating kasamahan, Konsehal Sander Sandro. At kasama rin po sa pasalamat siyempre, ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Tagkawayan dahil tayo po yata ay zero casualty. Ibig sabihin po ay maigi po tayo nakapaghanda. So, pumapangalawa po ako doon. At bukod po doon, Mr. Chair, ako rin po ay magalang na humihiling ng kapasyahan na mapasalamatan din po ang isa nating kasamahan, Konsehal Roberto Cabo Meldivero, sapagkat nung kasagsagan po ng bagyo, siya po ay nag-iikot kasama po ng kanyang team at namimigay po sila ng ayuda na tulong para po sa ating mga kababayan. At kahit po nung matapos yung bagyo. At syempre po, isa po sa kasama ng ating Konsehal Roberto De Vero na nag-ikot din nung araw na yon, mismong bagyo, ay wala pong iba kung hindi ang ating Vice Mayor Danny Liwanag. Kaya humihiling din po ng pasasalamat at pagpuri po sa inyo. Maraming salamat po. Dagdag mungkahi po para sa resolusyon ng pasasalamat ay pinangaluwahan po ng lahat ng sangguniang bayan nang walang pagtotol. Mr. Chair, salamat po.
Yun naman po ay karagdagan lang po sa naunang kapasyahan po ni Konsehal Sandra Sandro. Mr. Chair, ako lang po ay humihiling na sana mapaimbitahan natin ang mga kawani ng PNR patungkol po kung kailan po pwedeng i-schedule patungkol po sa kung ano po yung plano nilang gawin doon sa mga bato na nakatambak sa kahabaan sa kahabaan ng Lagdameo Boulevard. Medyo matagal na pong kapansin-pansin yun pero binigyan po natin sila ng benefit of the doubt. Sige, pagbigyan po natin sila kung magkakaigihan dyan. Pero pinatunayan ho nitong nakaraang bagyo na hindi. Naipon ho yung tubig dun sa kalye ng Lagdameo Boulevard. Wala hong mapuntahan. Hindi naman po natin sila sinisita agad. Bigyan ho natin sila ng oras para makapagpaliwanag at kung ano po yung plano nila doon. Para lang po malinaw sa atin at sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Resolution po ay pinangaluhan ng lahat ng kagalang-galang na sangguniang bayan. At Mr. Chair, kung wala na po ba, meron pa po yata Mr. Chair ang ating mga kasama na mungkahi. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Maraming salamat po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. Mr. Chair, ito pong ipinapasok ko na resolution ay isa lamang pong anong tawag po dito? Update na lang po kasi po nung nakaraan na taon, kung inyo po natatandaan, Mr. Chair, sa opisina po ng ating ginagalang na Congressman Attorney Mike Tan, pina-check na rin po yung barangay ng Tabason. Yun pong portion ng kailangan po sigurong maisaayos pa po yung flood control doon dahil nakita po natin kung ano ang naranasan ng mga taga-Tabason nitong nakaraang bagyo. Kaya po resolution lang po ng update doon po sa flood control project na mas mapaayos po doon po sa barangay ng Tabason. Kay Congressman Attorney Mike Tan po, Mr. Chair. Resolution po ng follow-up doon sa kagalang-galang na tanggapan ng kagalang-galang Congressman Attorney Mike Tan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtotol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, mga Ginoong Tagapangulo. Ito naman po ay isang resolution strongly supporting the call for the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to certify as urgent Senate Bill number 121 entitled An Act Establishing the Classroom Building Acceleration Program or CAP, authored by Senator Benigno Bam Aquino IV. Halos lahat po ng munisipalidad at syudad ay nagko-call po ng support para po mapanadali ang Senate Bill number 121. Marami po salamat, Ginoong Tagapangulo. Mr. Chair. Sikbong. Mr. Chair, it was already forwarded to the Secretariat for approval since the Honorable Councilor Sander Sandro was not here before. Pero ito was co-authored po ng ating pong kagalang-galang Bobet. Ayos na po. Salamat po. Kagalang-galang Konsehala Co-Pilot. Kagalang-galang Konsehala Rebe Masangkay. Maraming salamat po. Ito po ay karugtong ng inakdang resolution ni Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura na mapasama po ang Barangay Landing, Barangay Payapa at Barangay Bamban Labak na may inspection din po ng DPWH. At sangayon po kasi sa report kahapon na ipinalabas po ng ating minamahal na punong bayan ay 2019 pa ito, ay isa na ito sa flagship program ng ating minamahal na punong bayan. At noong pong nakaraang taon ay binisita na rin po ito ng mga empleyado ng DPWH. Kung kaya po, follow up din po na mabisitang muli at kung ano po yung pwedeng maitulong dahil hindi kaya ng budget ng pamahalaang bayan. Maraming salamat po. Pagtitibay ng resolusyon ng Kagalang-galang Konsehal Leo, sangayon sa Kagalang-galang Konsehala Rebe Masangkay ay mapasama ang mga nabanggit pang ibang barangay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero.
Mr. Chair, tayo naman po ay parihas na taga-mountain. Ito po ay tuwing bagyo ay ranas natin na nagkakaroon po ng baha ang landing, baha po ang Bamban, baha po ang Payapa. Ito po ay ayon sa obserbasyon ko, buhat nung ako po ay maliit. Once na bumagyo, lumakas po yung ulan at lumaki ang agos ng tubig galing Mapulot, nabablock po yung tubig na galing ng Lingatong. Sumusuong po yan papunta ho ng landing hanggang Humbamban. At lumalampas na po yan dyan sa Payapa. So yan po yung history po, Madam Chair, nung inyong riso sa Bamban. Kaya siguro kung napakalaki pong budget, kung yan ay ating pag-uukulan ng budget galing ng DPWH. Yun lamang po, Mr. Chair. Additional na pagpapalago lang ng ating topic, ang yung paglaki kasi ng supplies ng tubig sa naunang sabay ng ating kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero ay may dagdag pa itong problema pag naunahan tayo doon ng ilog ng Tuntun. So ang nagiging meeting areas ng lahat ng tubig na magkakaugnay na mabilis na nagpapataas sa Bamban Labak Payapa pag-atras ng sentro ng Barangay Bamban hanggang dito sa may itaas ng Barangay Hall ay yung Sakang River at Sakang Creek at saka itong galing sa Payapa. Kaya nga po ito ay yung huling pag-uusap at pag-aaral ng team na nagpunta doon ay yung area na itinuturo na malaslas yung area na pag-aari naman ng kagalang-galang Kapitan Celso Rason. Hindi pala nagkakameron ng pagsang-ayon ang may-ari. Ito yung malaking tulong na anong tawag doon, yung escape noong tubig para madaling mahugot ang mga nagsasalubong talaga sa area yan, ang lalo na pag unang lumaki ang Tuntun River, nabablock na yung galing sa Mapulot, galing sa Lingatong, ang daanan doon sa may sentro, sa may ilayan ng creek ng tinatawag natin Itlog doon, tapos itong sa may didiklim sa Barangay Hall, and then yung sa may amin, yung nagdudugsong, yung kumonekta namang creek mula sa Lingatong, dumaan doon sa may baybayin ng bahay ng nanay ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero, papunta na doon sa kinatawag ay Cuero. So yun yan. Anyway, nadoon naman na lahat yan. Kaya nga, kaugnay niyan ay nabinbin ang pagdudugsong ng karsada mula sa Mabaang papuntang Bukal to Del Gallego, kasi ito ay anong tawag doon sa tutumbok o dadaan sa katubiganan ng Bamban, ay isa pa ito sa inaalaala ng mga residente doon na kahit gaano kalaki yung maging box culvert ay hindi kakayanin ang volume. So yan yung kadugsong siguro, kaya matatagalan siguro yan. Ang haba kasi. Unang kwintada, maybe. Maybe ang budget. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, kung wala na pong mga karagdagang mungkahi ang ating mga kasamahan, ay inihiling ko na po ang ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Pinangaluwahan ng kagalang-galang Konsehal, dahil wala po nagpapangalwa, at diretso po tayo ng meeting. Pinangaluwahan ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong regular na pagpupulong ay atin na pong sinasara. Vice announcement.